Kumpirmadong nasa Japan na ang YouTuber na si Yexel Sebastian matapos siyang ipatulfo dahil sa umano'y 200 million pesos na Ang lupit. Agad-agad nakapunta ng Japan. Naka-business class pa siguro yan. Naka-business class pa siguro yan. invest scam. Ang kanyang sagot sa mga reklamo sa kanya, panoorin natin ito. Ang daming pera. Yes po, Opo. pinapakita po nila yan sa amin, sir. Okay, pera, mga pera niya yan. Opo, pera po namin yun. Oy! Shh! 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 Pangalan ng jowa nito ni Yexel? Shh! Hindi mo pala pera? Picture ka ng picture dyan? Kaya mag-iingat kayo sa mga influencer, ha? Yung mga nangihingi sa inyo ng pang-grocery para may tutulungan sila. Mag-ingat kayo dyan. Hot topic ngayon online, ang toy O, ito, isa pa to. Yexel naman, inuna mo yung yabang. Huwag kang masyadong hambog. Alam mo ba ako, eto makinig ka sa akin, Yexel. Alam mo ibig sabihin pag hambog? Pag bumagsak yun, bog talaga. Hambog. Hindi, kaya nga maganda. Sa ano kasi, sa English ng hambog, proud. Hindi maganda pakinggan. Proud. You're so proud, man. You're so proud. Sa Pilipinas, pag sinabing hambog, bagsak Hambog! Ang mga mahambog na tao, katulad ninyo na nagpo-post-post ng pera-perang ganyan, bumabagsak ng malupit yan. Kaya ikaw, wag mo unahin yung yabang mo. Alam mo, dati di ka na mamayabang. Ano nangyari sa'yo? Di ba? Huwag kang ganyan. Kasi puro kayabangan niyang ganyan collector at dating dancer na si Yexel Sebastian at partner nitong si Mikey Agustin. Yan ay matapos silang ipatulfo dahil sa umano'y kinasasangkutan nilang 200 million pesos na investment scam. Kwento ng umano'y biktima na si Amal sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo, nagtiwala siya kay Yexel na lalago ang ininvest niyang pera. Ang problema, contract of loan daw ang pinapirma sa kanya ni Yexel. Nakalagay doon sa contract of loan. Ayun nga po, na may umutang po daw sa amin. Tinanong po namin sila about doon. Sabi nila, pare-parehas lang daw kami ng contract. And then sabi po nila, yung investment tsaka contract of loan, iisa lang po daw. So, Yexel Sebastian, magandang hapon. Tinawagan ni Senator Tulfo si Yexel. Depensa niya, investor lang din sila ni Mikey. Hindi rin daw sila ang may-ari ng Naka! investment company na HP Horizon. Giit pa ni Yexel, di nila pagmamay-ari ang mga pera sa mga pictures nila. Ito po kasi yung investment po na to, kumbaga ipinap po siya sa Casino Junket. Yan po ay kaadi po ni Hector Pantoliana. Siya po yung signatory. Dito na nagtalo sina Yexel at ang nagre-reklamo. Ito ba nasabi niyo po sa inyong mga investor na gagamitin po to sa casino, pangsugal? Opo, Sir Rafi. Kasi nandun po kami, Sir Rafi, sa office po mismo dati ng HP Horizon nung nangyayari po yan. Excuse me, Sir Yexel sabihin ko lang sa inyo, hindi kayo nakikipag-communicate sa amin. At kailan kayo tumawag? Ngayon lang. Huwag nyo sabihin biktima rin kayo kasi wala kaming kilalang Hector. Kinumpirma naman kahapon ng Bureau of Immigration na nakalis na ng bansa sina Yexel at Mikey papuntang Japan. Sabi ng ahensya, malayang nakalabas ng bansa sina Yexel dahil wala pa namang kasong isinampa laban sa kanila. Alam mo, ito may balita pa ako. Ito may balita ako, yung Hector din na yan, nakalabas na ng Pilipinas. Sa bagay, Hector ang ginamit niya na pangalan, iba naman ang nasa passport. Di umano, Kim. Patay. Ito ang nakakalungkot sa bayan natin. Makinig kayo mabuti. Ito ang nakakalungkot. Bakit to? Yung mga Pilipinong inosente na gusto lang mamasyal sa ibang bansa, magbakasyon dahil nakapag-ipon, naghirap, nagtrabaho. Nagtrabaho sila, nagpakapagod. At gusto lang mamasyal sa ibang bansa. Nagkataon lang first time nila, hindi sila makaalis.
Bakit? Dahil itong mga punyetang immigration na ito, pinipigilan sila. Bakit? Kailangan patunayan na kaya mabuhay ng matagal doon at kaya makabalik dito. Minsan, pag minalas-malas ka pa, pagtitripang ka ng immigration, kung ano-anong hihingin sa'yo. Hanggang ngayon, nangyayari pa yan. Pero ito, aminado naman si Excel, biktima lang din daw siya. Sa madaling salita, kanyo, ito pong tao na ito, hindi ho naghirap. Tapos, lumabas na nga sa telebisyon, dali-dali pang nakaalis ng Pilipinas. Don't tell me, hindi nyo kilala yan. Kilala yan si Excel eh. Matagal na ho yan, dancer. Kilala ho yan. Tapos lumabas pa sa Rapid Tulpo, hindi nyo man lang natiktikan kahit papaano. I mean, eto ha. If your argument, kasi ito ang argument ng BI, kasi sasabihin ng iba, lalo na si Abugago, sasabihin na naman ni Abugago, wala namang wala namang whole departure order, especially whole departure order, nanggagaling yan sa husgado. Tama ka dyan. Yun na nga ang pinaglalaban nating mga Pilipino. Ang karapatan natin bumiyahe. Yan ang kinaglalaban natin, kaya galit na galit ako sa immigration. Wala nang pakialam, yung lintik na immigration, kung anong gawin natin sa ibang bansa, problema na yun ng bansa na yun. Etong immigration natin, walang karapatan na naaayon sa ating batas because all of us have the right to travel. Whether anong reason, wala na silang pakialam doon. That's the law that they should follow. Anong reasoning ng immigration? Human trafficking. Ano ang kanilang basihan? Opinion nila. Ang basihan nila, according to their own judgment, not according to the law. Therefore, kung meron kayong hindi pinapaalis only because, not of court order, not of anything, not of the law, but only because of your opinion, kaya hindi nyo pinapalis yung ibang kababayan natin, di sana in-apply nyo dito kay Excel. O, di ba? I will use the same argument na ginagamit nyo mga lintik na immigration kayo, na it is on our judgment and opinion. Kaya hindi namin paaalisin ng ibang kababayan natin kasi sa tingin namin, meron kaming ibang opinion kung bakit sila pupunta ng ibang bansa. Ulitin ko ha, yun ang kanilang ginagamit na dahilan. May opinion sila. Wala naman silang ginagamit na, tanungin nyo sa kanila, bakit hindi mo ako paalisin? Anong batas dyan? May court order ba ako? Wala silang sasagot sa'yo. Sa totoo lang, wala silang sasagot sa'yo. Bakit? Wala namang ganong batas eh. It is on their own discretion. Ibig sabihin, it's not bounded by law, only on their own personal biases to that person going out of this country. Kung ginagamit nyo yon sa mga kababayan nating gusto lang naman magbakasyon dahil kumita, nakapag-ipon, bakit hindi nyo ginamit nung panahon ni Excel? At pinalaya nyo, pinalabas nyo. Ulitin ko ha, I am against it. I am against it. Yung quote-unquote discretion, opinion ng isang immigration officer, I am totally against it. Pero yan ang lagi niyong dinadahilan eh. Discretion niya ng mga immigration officer. Discretion niya, opinion niya na kung anong judgment nung isang immigration officer, kaya hindi pinaalis yung isang tao. Lintik pala kayo eh. Walang kwenta yung mga discretion nyo. Walang kwenta yung opinion nyo. Walang kwenta yung judgment nyo. Di sana dito nyo in-apply. Ina-apply nyo doon sa mga walang first timer. Tandaan ninyo, walang second time kung walang first time. Meron kayo nakitang pinanganak na hindi virgin? Tanungin ko kay immigration. Huwag na tayo magpaikot-ikot kasi ganyan kaya nakakabwisit sa Pilipinas eh. Pegi nga ng government ID.
Ano requirement? Government ID. O sige, kukuha ko ng government ID. Pagpunta mo doon sa kabila, pengin nga akong government ID. Ang sarap sapakin eh. Punyeta ka, kita mo nga, kaya nga ako kumukuha ng government ID kasi wala nga akong government ID. Oh. Tapos hihingi ka ng government ID. Laging ganun eh. Oh. First time mo? Pabiyahe? Bakit di ka bumalik? Advance ka mag-isip, sir? Advance? Kaya nga may first time eh. Di ba? Kaya nga may first time para magkaroon ng second time. Kung hindi mo ako papayagan ngayon sa first time ko, paano magkaka-second time? Punyeta kayo? Di ba? Kaya nga kinwestiyon yan. Kinwestiyon yan ni Senator Rapi Tulfo. Discretion nyo, pwede naman kayong, sabi kasi ni Remulla, bulletin lang daw, pwede lang magganyan-ganyan. So pagka ordinaryong tao, pwede nyong pigilan. Kaya nyong pigilan. Base saan? Sa kanilang kakayanang bumalik pag walang pera, hindi nyo pipigilan nyo. Pero kung scammer, pwede nyong paalisin kasi may pera naman. Kaya niyan. Bakit? Dami na scam niyan. Ganon? Hindi. Ako, ganito na lang eh. Pag kayo mga pupunta kayo ng ibang bansa, sabihin nyo na lang, anong trabaho mo? Scammer ako. Dami akong pera. Bakit? Scammer ako eh. Paano ka gagastos doon? Marami ako na-scam. Milyon-milyon na scam ko eh. Oh. Kailan ka uuwi? Depende kung kailan ko gusto. Marami ko na-scam eh. May kaso ka na? Wala pa, oh. So wala akong hold departure order, pero nag-scam ako. Dami ko naloko. Pero alam mo actually, biktima lang din ako eh. So, hindi ko sinasabing scammer si si Yexel. Hindi yun ang sinaano ko dito. Kaya lang, ang punto ko dito, nasa na yung lintik yung discretion? Asa na yun? Kaya nakakainis sa immigration yung discretion, wala kayong karapatan eh. Everyone has the right to travel. It's in our law. Have you forgotten that? Kung ano man, makakakita kang tatanungin, jowa mo ba yan? Ano pakialam mo? Pag ako talaga tatanong, minsan ako talaga pagtanong, kunwari sama ko mo ka, girls. Ano ka? Sugar daddy nung 4. May reklamo ka? Ganunin ko kaya? Magalit kaya? Yung 4 na yun, ako. Sugar daddy ko. Cargo ko lahat yun. Gusto mo isa? Oh. Mag-vlogger ka muna. Pagtripan ko kaya yun ng gano'n, ano? Baka lang di ako paalisin, ano? Oh, ikaw ba si Banat Bay? Bunganga mo ha, balakatak ha. Di ba kahanapan ako eh, sabihin ko, gusto mo pa akong hanapan, patunay na sugar daddy ko? Ha? Ako bumili ng 4 na ticket na yan, no? Comfort class. Tawanan siguro ko na, no? O sige, pasok silang 4, ikaw iwan. Yari ka. No? Yari siguro ako nun. Mabirang buhay. Joke lang po yan. Nagbibiro lang ako. Pero sana naman, immigration, umayos-ayos naman kayo. Ha? Kasi alam nyo, kaya kayo napupulaan, kasi yung palusot ninyo na discretion nyo lang, bakit nakakalusot yung mga ganito? 'Di ba? Kung discretion nyo, kasi ako papayag pa ako eh.
Kung sasabihin ninyo na kasi wala kaming karapatan pigilan ng sino man. Mare kaya nakaalis si Yexel o kaya nakaalis yung Hector. Kasi wala pa namang case wala pa namang whole departure order sa kanila. Kaya malaya sila makakaalis. Okay ako dun. Pero dapat ganyan din ang sasabihin ninyo sa lahat ng mga taong dadaan dyan. Na wala kayong karapatang pigilan kasi wala silang whole departure order.